Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga balitang atong tutukan subong nga Biyernes, mga magaserbe sa eleksyon 2025, nakaplastar na 3 kaadlaw antes ang pinilian. Mga voting precinct sa Iloilo City kag province anda na sa piniliay sa Lunes, Mayo 12. Pilang kabutante sa Iloilo City, temprano pa nga nagpangita sang ilang presento. Cardinal Robert Francis Prevost sang USA, ginpili ang ngalan nga Pope Leo XIV, ika-267 nga Santong Papa, nakabisita sa Iloilo City sa tong 2002. College student, ginaaligar, ginhold up sa Dalan Lacson sa Bacolod City, 49,000 pesos, nga inugbayad sa tuition nataban. 11 kabalay naguba, 2 kasakayan nagkulob sang naglabay ang buhawi sa 4 ka barangay sa San Jose Antique. Kag COMELEC, ginahinyo ang publiko nga i-report ang mga nagapamakal kag nagabaligya sang boto. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, live kita subong gikan sa Haruan Elementary School. Kag makaupod man naton live sa dili gilamang madugay si Kapuso Zen Kilantang Sasa gikan sa Haro Metropolitan Cathedral, amuman si Kapuso Adrian Prietos gikan sa Jose R. Torres Elementary School sa Bacolod City. Mga voting precinct sa syudad ng probinsya sang Iloilo handa na para sa eleksyon 2025. COMELEC ginapandaman ang mga kandidato nga tugtog na gidlang buwas sa tuwang gabi ang pagpangampanya. Si John Sala nakatutok. Ginahingagaw na nga matapos ang mga pintor ang pagpaminta sa ining building sa Oton National High School. Dili magaboto ang mga botante sa Barangay Alegre kag Poblasyon North sa Oton, Iloilo. Sa Senator Francisco C. Zulueta Memorial School sa Barangay Trapiche, Oton, ginpasiguro nga ang mga classroom nga gamiton sa eleksyon ang mahandong agon mangin convenient para sa mga botante. Sa Botong Kabanbanan Elementary School naman, ginseparar ang entrance kag exit sang 2 ka mga barangay nga magaboto diri. Preparahan na muna ahead para sa ating mga botante sa kaming eleksyon. So, wala naman sa mga major concerns. Sa Rizal Elementary School sa Iloilo City, ang iban nga botante temprano pa nga nagpangita sa ilang voting precinct sa posted computerized voters list. Isa na diri ang senior citizen nga si Tatay Anastasio nga halin pa sa banwas ang Alimudjan, Iloilo. Hindi ko bala may mos, bala nga aliga din nagbuto man ako. Puro kasi bala nagbalhin, bala nga master list, bala ang ikot sikon gumayo kay para nga sigurado bala sa mandi. Sunod sa COMELEC Iloilo, handa na sila para sa eleksyon 2025. Ang aton nga ng mga security personnel deployed na sa mga voting centers, ang aton nga mga automated counting machines yara naman sa voting centers naton except for those nga sa mga far-flung barangays, mga voting centers by today or on Sunday pa ang mga deployment naton dito, and kaupod na ang mga security personnel. Nagpaandam naman ang COMELEC sa mga kandidato nga tubtob na lang buwas ang tungang gabi ang pagpangampanya kag makabig election offense kung mapamatud-an nga magabayulara sila diri. Samtang sunod sa Pag-asa Iloilo, lauban ang mainit nga tiyempo sa adlaw sang piniliay. Expect gyapon ang mataas nga mga heat index naton. So dalagi kita gyapon sang payong or sang kalo para sa protection naton. Mag-inom kita sa madamo nga tubig. Upod kay Hans Desierto, John Sala, 1 Western Visayas. Mga kapuso, Cardinal Robert Francis Prevost ginpili ang pangalan nga Pope Leo XIV. Tuwing 2002 sang iniyang nagbisita sa syudad sang Iloilo. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live gikan sa Haro Metropolitan Cathedral. Zen? Jert, isa ang Haro Metropolitan Cathedral nga nagpatunog sang lingganay kagabi kasunod sang pag-anunsyo nga may bago na nga Santo Papa ang simbahang Katoliko. Napilian si American Cardinal Robert Francis Prevost sang Catholic Cardinals nga magserbe leader sang simbahan Katolika. Siya ang 11 nga Santo Papa halin sa Pungsod Amerika. Nagaedad ini sang 69 anyos kag halin sa Chicago. Nagauyat sang dual citizenship sa Peru.
Ginpili sini nga papal name ang Leo XIV. Siya ang ika-267 nga Santo Papa sang Roman Catholic Church. Ginkalipay naman sang Archdiocese of Haro ang pagpili sa Santo Papa. Sa aton pagpasalamat, aton ihalad ang aton nahigugmaon nga suporta, naghimpit nga pag-ampo sa iya pagpadayon sa Ministeryo Petrino. Ginaabi-abi naman sa mga Katoliko ang bag-o nga Santo Papa. Kabay nga ang faith bala na mag-ano sa iya nga ang guidance kag ano ni Lord nga ma-will sa iya. Ginpakigbahin ni Reverend Father Jonas Mejares, Vice President for Augustinian Formation and Mission sa University of San Agustin, ang iya personal nga pakikita sa Rome sang tinalikdan nga bulan. He's a good talker, he's a good conversationalist, he's a good preacher, and we talk with him. 2002 sa nagbisita sa Iloilo City si Pope Leo XIV. Makita ini sa mga laragway nga ginpost sang University of San Agustin Archives and Museum sang inyang pari pa lang. Ang Vice President sang Kolehiyo San Agustin sa Bacolod City nga si Father Will Capellan, madamo nga beses nga naatubang si Pope Leo XIV. Ilabi na gid sang inyang nag-eskwela sa Villanova University sa Pennsylvania, USA. He would remember your name. Maaalala yung pangalan mo, and hindi lang basta bumabati siya. He would call you by your name. Nakabisita man ang Santo Papa sa Cebu. Sa Facebook post sang Augustinian Province of Santo Niño de Cebu, January 31, 2004, sang ginpangunahan sang sadtuanay Prior General of the Order of St. Augustine nga si Father Robert Francis Prevost, ang blessing sang Santo Niño de Cebu Parish Friary sa Barangay Mohon, Talisay City. Nagbalik man ini sa pungsod sang 2008 kag 2010. Dirt nagalaom ang mga Katoliko nga mas mapalapit pa ang Santo Papa sa Pilipinas, ilabi na nga makapila na kabeses ini nga nagpadulong sa pungsod. Dirt? Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay mangin kauputa si Adrian Prietos. Adrian? Yes, sure, mga puso, madaming salamat. College student naman nag-aligar kag in-hold up sa Dalan Lacson sa Bacolod City kagabi. 49,000 pesos nga kwarta gintaban. Yaring balita nga itong gintutukan. Ginibisigaran subong sa kapulisan ang aligasyon sa isa ka 23 anyos na college student kay ini ang kin-hold up sa isa ka lalaki pasado alas 6 Huwebes ang gabi sa Dalan Lacson, Bacolod City. Pagsaysay sini sa kapulisan, naglakat ini agud magbakal sa panyapon, sanggin palapitan sa sospek kag gintayan sa patalom sa dughan. Bago sa kakulba, ginhatag sini ang 49,000 pesos sa kwarta. Inugbayad kunutan ini sang tuition fee sang biktima kag sang iya pa kaisa. Mount Caiba City, wala man sasalig nga ibilin ang kwarta dito sa iya boarding house kay basi man madula. Nag-report nga gina-hold up siya. Wala sang CCTV sa lugar kung saan natabo ang ginaligar pagpa-hold up. Wala man sa natubod nga nakasaksi sa inapahayag na tabo. Bawas sa natabo, plano sang caretaker sa boarding house nga ginaisaran sa biktima nga masugton pang seguridad sa lugar. 10 p.m. naman curfew. Pagkatapos? Hindi na, wala nakagawa. Nga na puli. Gitinguan sa GMA Regional TV ang makuhaan sa bahay ng biktima apang wala ini nagatubang sa news team. Ang iba niya estudyante nga nagadayon sa lugar, nagapanginlaman naman. Common na gid na dibi nga may arab lang katabo nga snatch or like ano ganyan naman riding in tandem. This will serve as a lesson man sa mga students nga maging alert and aware at all times. Amoy nga moment, it's a call man sir nga it's better guro if mapa mga CCTV and security. Opo Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 11 kabalay ang naguba matapos ng halit ang buhawi sa San Jose, Antique. Si John Sala nakatuto. Nagkinaran-karan ng inyong mga residente nga nagapuyo ulapit sa dagat sa San Jose, Antique sa nagtuhaw ang water spout, isa kasahi isang buhawi pasado alas 4 Huwebes ang hapon. Ang duwa ka mga sakayan sa kilid sang dagat nagkulo bangod sa kabaskog sang buhawi isuno sa Antique PDRRMO. Ang buhawi ang nasiplatan man sa mga yara sa proper sang banwa.
Suno sa pag-asa, sa dagat ini nagporma antes nga naglandfall. Ara siya sa kadagatan nag-form. So medyo dugay-dugay ini siya kay makakuha pa siya kang buwilo, kag makakuha pa siya kang puwersa. That is why medyo dako-dako siya kay because nag-form siya sa may tubig. Water spout ini siya. Nagdugay ang paglabay sini sa sulod sang 2 ka minutos. 4 ka barangay ang ginlabayan sang Buhawi. Ang barangay 4, Malaiba, Maybato Norte, kag San Angel. Ang barangay San Angel ang nahalitan bangod 11 ka mga pamalay ang partially damaged. 14 ka mga pamilya ginabugusan sang 166 ka mga individual ang apektado. Wala man kita reported no nga may mga nasaktan no sa during sa pag-igo kang diyang Buhawi. Pagkalguan man nga boat ya, tingala ka baskagin ba no ang Buhawi kay silid na pagkalab na diyang baskagin ba no ang hangin nga daratan diyang Buhawi. Amat-amat na napakayong mga balay sa mga apektado ng mga residente. Wala naman sang na-report nga napilasan sa insidente. Suno sa PDRRMO, sa masami nagkatuhaw ang Buhawi pagkatapos ang thunderstorms. Kinabisuhan naman ang mga nagapuyo lapit sa dagat nga mangin alerto. John Sala, 1 Western Visayas. Mga kapuso, igadulong sa inyo sa GMA Integrated News ang pinakadako, pinakakomprehensibo kag pinakamasaligan nga Election 2025 coverage. Sumugod sa Election Day sa May 12 tubtob sa May 13, sige-sige ang pagdulong sa pinakabago nga balita kag impormasyon nagikan sa nagkalain-lain nga bahin sa pungsod sa GMA kag GTV. Ang iban pa nga dapat niyo mahibaluan kag balikan kaangon sa Election 2025 makit-an sa election2025.ph kag sa GMA News mobile app. Pwede balikan ang mga interview kag debate sa mga kandidato para matun-an ang ila mga plataporma. Mapadasig man ang paghimo sang inyo nga listahan sa mga kandidato gamit ang GMA My Código. Ang pagbantay sa eleksyon 2025 dapat komprehensibo, dapat malabot sa mga Pilipino kag dapat matuod-tuod. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga puso sa Bacolod City, simbahan nagapanugyan sa mabotante nga likawan ang pagbaligya sang boto sa eleksyon. Samtang Comelec Bacolod City, ginahiyong publiko nga report ang mga persona nga nagapamakal ukon nagabaligya sang boto. Yaring balita nga itong gintutukan. Tatlong adlaw antes ang eleksyon, panawagan sa simbahan sa mga botante nga binagbinagon ang performance kag plataporma sa mga nagapapili. Ang pagbaligya sang boto, hugot nga ginadumilian. Kung gahatag sila sa aton, pwede kagikahambal hindi. Suno sa imo konsensya. Ang reminder sang aton simbahan sa iyang mga Catholic social teachings nga piliun naton ang kandidato suno sa aton nga konsensya. Dugang pa sa Diocese of Bacolod, hindi magpatunto sa mga patalang impormasyon online. Ipaiway man ang pagboto santo sa popularidad sang isa ka tawo. Ginatutukan man sang Comelec ang kampanya kontra bigay. May masobrasin na kareklamo ganabato ng Comelec Bacolod apang wala sang nag-file sang formal complaint. Dapat ma-file sila complaint. Kung report lang ya, wala naman mo para kahit i-report na sa aton, hindi na yan pwede madakop. Ang inig nga mga Bacolod nun, ano bala ang buhaton kung sa kandidato may kwarta nga mabaton? Batonon ko kay ginahatag dason. Kung anong luyag ko nga botohon, amo nung botohon ko Paminsaran ko pa na yan. Hindi ilaw ay na niya, no? Panawagan sa Comelec, sabay lang mag-post sa social media sa reklamo. I-report sa kabrisan kag Comelec ang vote buying nga may nakalakip nga ebidensya. Picture kag video, agud masunod ang proseso sang filing sa reklamo. Opo Kiril Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Kapuso netizens, pwede ka mo mangin kabahin sa pagbantay sa eleksyon 2025. Nagabantay ang Kapuso Digital Action Center para sa inyo U-Scoop submissions. Kung may pamangkot ka mo parte sa pagboto o kung nahuli kam nga istorya kaangon sa eleksyon, i-share ina sa U-Scoop Plus. Pwede ipadala ang inyo entry sa U-Scoop Facebook page o kung i-post sa U-Scoop Facebook group. Pwede man i-post sa mga ini sa inyo social media accounts basta gamiton lang ang hashtag U-Scoop. May Kapuso Digital Action Centers man nga napahamtang sa nagkalain-lain nga GMA Regional
TV stations sa bilog nga pungsod. Kasubong diri sa aton sa Iloilo kag Bacolod City. Bangod ang News Scoop, balitang para sa bayan mula sa bayan. Mga puso sa probinsya sa Negros Occidental, banuasang kanduni tutugan sa COMELEC bangod sa ginapatihan presensya sang rebelde nga grupo. Samtang polling centers para sa mga evacuees plastado na. Nakatutok Irene Pedreso. Preparado na para sa eleksyon sa Lunes, Mayo 12 ang mga voting centers para sa masobra 4,000 ka mga botante nga ginabukusan sang evacuees nga apektado sa paglupok sa Mount Canlaon. Sa contingency plan nga ginhimo sang COMELEC, may kabukusan nga 4,936 ka botante nga apektado sa paglupok sa Mount Canlaon. Sa Lacasiliana, 2,116 ka mga botante halin sa barangay Kabagnaan, Biak na Bato, Mansalanao, Masulog kag Sag-ang ang magaboto sa Lacasiliana National High School. Sa Baguio City, 2,102 ka botante gikan sa barangay Ilihan ang magaboto sa Ramon Torres Luisiana National High School. 718 ka botante halin sa barangay Araal kag Yubo sa La Carlota City ang magaboto sa Doña Hortensia Salas Benedicto Senior High School. We have coordinated with number one with the OCD and also with the LGUs involved. We already have a contingency plans for this to help these people to really cast their votes. Samtang ginatutukan sa kapulisan sa Negros Occidental ang banwasang kaduni nga yara sa idalom sang orange category. Atong consideration is continuous monitoring natin, ma'am. Ginalantaw nato na situation, especially for the election-related situationers natin. Sa previous mayara kita may mga insidente kita kung nadumduman ninyo may mga pagsunog sa mga equipment dito. All others in places of Negros Occidental are green. Sunod naman sa COMELEC, may report halin sa Philippine Army nga may presensya sang admanong nga grupo sa lugar nga nanginbasihan sa kategory sa sininga banwa. Masobra 2,000 ka police personnel ang napadala na sa naglain-lain nga banwa sa probinsya para sa seguridad sa eleksyon. Upod kay Ruel Manggoy, Irene Pedreso. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, iloy sang Fiesta Queen sa San Miguel, Iloilo nga ginaaligan ng pamalabag akod makasulod sa coronation venue ang first and second princesses nagpaathag. Si John Sala nakatutok. Dismayado ko noong iloy nga si Mira sa pagpangbash. Pakalain kag pagpato-pato sa ibang nga tawo sa natabo nga kontrobersiya sa koronasyon sang Fiesta Queen sa banwa sang San Miguel, Iloilo. Sa video nga ini makitaan nga wala gid pasulod sa venue sang coronation ang mga first kag second princess. Si Mira ang iloy sang Fiesta Queen. Ginako sini nga siyang nagpakatiga sang ginhinyo nga pasudlon sa venue ang first kag second princess upod ang ila pamilya inibangod sa ila kapaslawan nga magsulod sa kasugtanan. Before parade pa lang, in-advise na sila nga hindi na sila pwede ka-join kaya wala sila nagsunod sa regulations which is among na gani hindi pwede ilagaw. Since nag-resist sila, nagpanaog sa resolution on the spot ang board. Dugang panimira, hindi man bangod sa gown o kung corona ang ginalain sang iya buot bangod makabi nga nahuyan ang iya bata. Sa pagkamatuod suno sa iya, matapos ang malawig nga diskusyon kag pagbinag-binag, nagpasugot man ini kuntani nga makasulod na lang sa venue ang mga natungdan. Apang sang among ation, nagpamalibad ng mga ini. Ang tsura sang akon bata, ginabuli nila nga ito. Amo ni, basta may mga memes na subungan nagaguluwa, sir. Amo ginang hindi ko manamiyag. Nagpaiway na nga maghatag sang pahayag ang head sang organizing committee apang magapatigayon kuno sila sang press conference matapos ang eleksyon agud maklaruhan ang tanan sa natabo. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Pagkuha sang isa ka islet sa Iloilo River bangon sa dredging activities ng DPWH, ginakabalakan sa mga residente bangon sa importansya sini sa kultura kag ecosystem sa lugar. Si Kim Salinas nakatutok. Isla Verde. Ini ang tawag sa gamay nga isla nga ini sa Iloilo River sa barangay Navais, Mandurriao nga makitaan sa Iloilo Sunset Boulevard. Para sa mga residente, hindi lang ini isa ka isla kundi lugar sa diin madamo sang hantumanan kag kabahina sang ila kultura. Isa na diri ang 40 anyos nga manugpangisda nga si Michael nga sa lamharon sini nga edad santo. Ang isla ang naging parte sang adlaw-adlaw sini nga kabuhi.
Ginadusuman ini kuntani nga mga national heritage. Kung naglapit na ng buot namon sa muna nga Isla Verde, ari di siyang una mo balay sa kilid sang Iloilo River. Kung daw wala kami sudan, yakadto kami dira sa isla, gapang wa sang mga tuway, mga sisi. Gani na subuan ini sang nahibaluan nga plano kakson ini sang Department of Public Works and Highways bilang kamahin sang ila dredging operation. Kada nakita man namon nga daw manami man spot sang boton daw tourism. Ang nakita nga sablag sa dalagan sang tubig sa suba, rason nga kakason ini. Apang siliwat nga pagdoon kag konsultasyon, nakitaan niya may mga tanom kagasapatan na sa ecosystem sang isla. Bangod sini, gindesisyonan sa pagsinapol sang Iloilo City LGU, DPWH, DNR kagiban pang ahensya nga hindi na lang pagkuwao ng isla. Although nga may isla sa center, kung ma-maintain ang width kag ang depth, ang flow ng tubig the same gyapon. Wala nagasabat si DPWH 6 Regional Director Engineer Sunny Boy Oropel sang gintawgan kag gintext sang news team tuhoy sa isyu. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Sa Negros Occidental namahan, duha ka laptop sa Barangay Hall sa Baguio City, gintaban sang kawatan. Pagpangawat na huli ka, nakatutok Aileen Pedreso. Makita sa video nga ini ang pagsulod sa bintana sang Barangay Hall sang Barangay Maaw, Baguio City sang isa ka lalaki nga nakaputi nga bayo kag kalo. Pasado las 10 sang gabi sang Mayo 2. Matiun-tiun pa, nagdiretso ini sa lamesa kag ginkuha ang laptop. May isa pa ka laptop nga nakatungtungan sa lamesa nga ginkuha man sang sospek. Gilayon man ini nga nagpalagyo matapos ang pagpangawat. Suno sa kapulisan, sa amuman nga gabi sang nadiskubrihan sang empleyado sang barangay nga wala na ang mga laptop. Inform na may nagsulod sa ilang barangay hall. Nakita ko nga abre ang bintana mo may time sa magsulod. Natabuan nga wala sang tawo sa sulod sang opisina sa amo ation. May ginatumod na nga person of interest ang barangay suno sa kapulisan. May possible ma'am nga tira sa lugar. Kaya kabalo na sa akong sa din sa makina. Before sila magalin, i-check nila kung nasiradaan ang kay kita mo lang inabantayan kakawatan. Upod Carawal Banggoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Maghulag na, kag may kabayin sang leading broadcast network sa Pilipinas. Yari ang mga bakanting posisyon sa GMA Network. Sa mga interesadong aplikante, pwede ka mo magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, wala sa malain nga panahon, gani mapatyagan ang nagapadayon nga mainit kag mapaang nga tiyempo sa dako nga bahin sang pungsod. Nagapabilin nga dominante ang easterlies o kunang hangin halin sa karagatan Pasipiko. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa sang ulan sa pila ka bahin sa Western Visayas, lakip ang Antique, Capiz, Iloilo kag Negros Island Region. May tsansa man sang ulan sa iban pang nga bahin sang pungsod. Mga puso, Repair Hub ginapahamtang sa opisina sa Comelec Negros Occidental in kaso may magubang automated counting machine. Sa Aileen Pedreso nakatutok. Agud masiguro nga wala sang aberya sa hiwatong eleksyon sa Lunes, May 12, may ginpahamtang na nga mga technical repair hubs sa opisina sang Comelec Negros Occidental in kaso may magbisyo kung maguba nga mga automated counting machines. We have representative or manpower from Miro, from the provider of the ACM. We also have manpower from both DOST and the ICT personals to oversee also the
transaction or the rehab or the repairs. Nagpahamtang man sang lugar kag dugang nga mga pulungkuan para sa mga senior citizen, PWD kang nagabusong ang mga botante diri sa polling center sa Concepcion Elementary School sa Talisay City. Ang mga classrooms nga gamiton sa pagboto ang nakahanda naman. So far, ready naman ma'am ang mga teachers. Sila man ang ga-serve the previous elections. Liwat man nga nagpahanumdom ang DepEd Negros Occidental sa mga manunudo nga magaserbe sa eleksyon nga dapat sundon ang ginlatag nga pagsunundan sang COMELEC. You just have to stick with the guidelines, with the rules that you have in COMELEC, that you have to stick also with the issuances in DepEd. Upod Garuel Manggoy, Aileen Padraso, One Western Visayas. Mga kapuso, isa ka Iloy sa Iloilo City ang nagahimakas paagi sa pagbaton sang lain-lain nga obra. Handom sini sa pagsaulog sa Mother's Day amo ang matagaan sa maayo nga pangabuhi ang iya pamilya. Si Zen Kilantang Sasan nakatuto. A mother's love is like no other. Ini ang pagpalangga ni Manang Flor sa iya duha ka bata. Siya ang isa ka raketera nga nanay, bangod magluwas nga online seller, nagatrabaho sa klinik, food server pa ini sa isa ka kalanan. Nagatingwa si Manang Flor nga mapatapos ang iya mga bata sa kolehiyo. Hindi mahapos para kay Manang Flor ang mangin Iloy, apa ang tanan nga sakripisyo sini ang may kabaylo nga kalipay. Masacrifice ka gid, tanan nga obraw-obrawon mo gid para ma-eskwela mo mga bata, mapabalunan. Although bisan kakapoy, apang himuon ko gid ang tanan para sa ila. Suno sa iya bilang Iloy, madamo ini sa mga responsibilidad kag panghangkat nga ginapangatubang. Apang nagapabilin siya nga mabakod. Kung wala si Gadi, wala gid ko kusog kagabakod nga iatubangon ang ini nga mga kabudlayan tungod ara si Lord nagaubay sa mulo. Magluwas sa iya mga bata, nagatindog man ini nga ikaduha nga ginikanan sa iya mga ginasagod nga mga hinablos. Your unmeasurable love, care, and support really inspires us every day. Thank you so much, Kid. Handom ni Manang Flor ang kadalagan sang iya pamilya sa tanan nga aspeto sang kabuhi. Isa lang si Manang Flor sa mga Iloy nga nagahimakas agud mahatagan sa maayo nga buwas damlag ang ila kabataan. Gani sa tanan nga ilaw ng tahanan kay Mommy, Mama, Nanay, Momshi. Happy Mother's Day! Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Patay ang 57 anyos nga rider nga si Alberto Sanchez matapos makabunggo sa tricycle nga ginamaneho ni Joel Muñoz, 43 anyos sa barangay Narawi, Sinigaran. Sa investigasyon sa kapulisan, pareho nga padulong sa banwa ang motor kag tricycle. Apang hinali nag-U-turn ang tricycle, rason nga nakabunggo dire ang motor. Bangod sa impact, nagtabog ang driver kag nakaagom sa fatal nga pila sa lawas rason sa iya kamatayon. Yara na sa kustudiya sa kapulisan ang driver sa tricycle. Nakaangkot sa mga minor nga pilas ang driver sa motorsiklo nga si alias Bong kag driver sa tricycle nga si alias Choi matapos maaksidente sa barangay Enclaro, Binalbagan alas 2 sang hapon, Mayo 7. Santo sa investigasyon sa kapulisan, nag-overtake ang motor sa tricycle. Naalang-alang ang motor kag nalabot ang tricycle kag nasagaid. Gileon nga gindapatan sang pagbulong ang mga biktima. Pilaso naman matapos magabunggo sa truck ang rider sa motor nga si alias Juan kag ang kasini nga si alias Boy sa barangay Tuoy sa Himamaylan City. Sunod sa kapulisan, padulong sa magkatuhay nga direksyon ang truck kag motor. Apang sang nagliko ang truck nga ginamaneho ni alias Ernie, 50 anyos. Aksidente sining nabunggoan ang nasugata nga motor, rason sang pagkapilas ang duha. Nag-arigluhan na ang magtimbang nga kampo. Sa atong mga kapuso diri sa Western Visayas, subong man sa Negros Occidental kag abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaluon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas ginpasangkad nga serbisyo sa pungsod.